Yes, magandang hapon mga bossing. At ito na naman, tayo ay meron na namang i-unbox ngayong araw na ito. Ito ay ating newly purchased na self-defense partner. So ito ang Glock 19. So we bought this Trust Trade Caravan. Ayan, so ito siya mga bossing. Ito yung actual package niya. So ngayon natin palang bubuksan ito and titingnan natin kung ano ba yung mga laman ng packaging ng Glock 19. So Glock 19 Gen 5 FS. Ito yung FS stands for front serration. So kasi may mga Glock na walang mga front serrations, ibig sabihin walang mga parang hiwa-hiwa sa kanyang tip ng kanyang slide. So malaking tulong yun, lalo na kung mag-check ka ng iyong barrel kung meron siyang bullet o pwede mo siyang ipangkak, mas madali kesa sa likod mo kukunin. So ito, papakita na natin, Glock Perfection 1 unit pistol Glock 19. Okay, so 9mm ito, na ito po ang kanyang laman mga boss. Ayan. So ito po mga boss ang laman niya. Meron po siyang kasamang yung beaver tail. Ito yung pang replace yan. Nandito na din yung mga tool. And then of course yung manual. So anything about your Glock is here, especially yung mga safety features niya. So nandito. And then may kasama siyang dalawang mag na 15 rounder, pero ako bumili ng 17 rounder na mag na dalawa, yung isa nandiyan. So meron din siyang kasamang quick loader. So press, lagay. So ganun lang. And ano pa ba? Ano mga nandito? Siyempre, yung importante to, yung panglinis, tsaka yung kanyang rod. Kailangan laging malinis ang ating mga baril kasi baka pag kailangan mo na mabitin ka kapag madumi siya. Okay? Ako, every time that I pick up a gun, I always think that there's a bullet in the chamber. So para mas laging safe, okay, lagi natin i-check physically ng ating kamay kung merong bala sa chamber, kasi maraming mga common mistake yan ng mga gun owners, yung pag naglilinis ng kanilang mga gamit or baril, natatanggal na nila yung magazine pero meron pa palang bala lagi sa loob. So ako, I always check yung aking baril kung meron siyang bullet inside the chamber, kasi basta laging treat it as a loaded gun. So kahit na-check ko siya 5 minutes ago, ay before kong galawin yung or before I put my finger in the trigger, I'll make sure na lagi siyang walang laman. And even sa range, you always put the gun ng ganitong position para kita mo na talagang walang bullet yung kanyang chamber and laging naka-open. Ayan, so sure tayo na walang bullet sa chamber. Ayan, then kung makikita ninyo mga bossing, ito yung kanyang trigger. Ayan, iyan na yung wall. Ayan, balik natin. Ayan yung wall. Ayan, tapos click. So ayun na. Again, hindi yan babalik. Kasama yan sa safety feature ni Glock na babalik lang yan kapag nag-recoil to. Okay? So, ano bang maganda rito sa baril na to? Unang-una, it's compact. Mga bossing, pwede siyang, kasya siya actually sa bag, kasya siya sa bulsa, and lightweight siya kasi yung kanyang receiver ay polymer. So, plastic yung receiver. And then, ayun nga, yung front serrations, para pag mag-check ka ng pagka i-check mo kung nakakasana ba yung baril mo, you can always do this and makikita mo na yung bullet sa chamber. Okay? Bossing din, ang maganda sa Gen 5 is itong extended na slide release. Yan, usually kasi flat lang yan
na medyo mahirap i-operate. But ambidextrous yung kanyang slide release. So ako, I'm a lefty. So ang slide release ko ay nasa left. Yun lang, yung kanyang mag release ay pang kanan. But okay lang, matagal naman na tayong humahawak ng baril, and mostly mga baril naman talaga nandito yung yung mag release. So sanay na rin tayo na pagkatapos release, lagay, then ulit, go na ulit. Ito yung pakaganda niya. Yung serial number niya is nandito sa ilalim, 3 yung kanyang serial number. Nandito sa ilalim, nandito sa slide, and nandito sa barrel. Okay? So sobrang nito mga boss. Yan. Okay, sure, wala tayong bala. So laging point down pagka natin, i-uncock natin. So eto, napakaganda mga boss. At ito yung ating laging makakasama every time na tayo ay lalabas. So make sure sa mga may balak bumili ng baril, make sure na kayo po ay merong L-top. Tapos meron din ito, usually after ng L-top, pag bumili na kayo ng baril, usually yung mga pinagbibilan natin ng baril, sila na yung nag-aayos ng ating firearm registration. So firearm registration, then after that bibigyan ka nila ng permit to travel. So usually pag bumili ka ng baril sa mga gun store, kung wala silang express release, it takes around mga 5 weeks to 2 months bago mo maiuwi yung baril mo, kasi idadalhin pa nila yan sa FEO para gawan ka ng permit to travel para maiuwi mo to. Kasi again, yung L-top ay lisensya lang na magkaroon ka ng firearm, pero hindi ibig sabihin na kapag may firearm ka na registered sa L-top mo, pwede mo na siyang dalhin. Pwede mo lang siyang dalhin kapag ikaw ay meron ng permit to carry na lisensya. So bale, sa isang baril, 3 yung dala-dala mong ID, isang L-top, isang firearm registration ID, and yung iyong permit to carry na ID. Okay? So sa mga starters, usually yung L-top nagre-range siya hanggang 30,000, and then yung registration ay nagre-range siya hanggang mga 2 to 3,000. Tapos yung permit to carry ay nag-range siya hanggang mga 20,000. So yun yung mga pinakamahal na nababayaran nyo. So plus yung value pa ng baril, usually ito ang value nito is 51,000. So more or less mag-prepare kayo na hanggang mga 100k para kayo ay maging legal na gun owner. But again, you have to pass yung mga examinations, yung drug test and neuro exams, and syempre yung threat assessment. Hindi lahat pwede magkaroon ng permit to carry. Syempre inaano din yan, pinag-aaralan din yan ng PNP whether meron ba talagang threat sa'yo, or meron ka ba talagang reason para magdala ka ng baril. Hindi lahat ay pwedeng magdala ng baril. Pwedeng magmay-ari ka ng baril, pero hindi lahat ay na-approve na magdala ng baril. Okay? So ano ang unang binago ko dito? Ito yung kanyang backplate. Yan ang unang binago ko sa kanya, yung kanyang backplate. Pinalitan ko para hindi naman boring, so pinalitan ko siya ng Punisher. Yan. And of course, holster, blue tack na holster. Napakaganda nito because kapag nilagay mo to ay naglalak siya, so hindi siya basta-basta na natatanggal. Okay, and specific to for Glock 17 and Glock 19 and 19X. Ayan. So in holster ito, nilalagay siya sa loob ng pantalon. Okay, either 3 o'clock or appendix, depende na lang sa preference mo. Safe to kasi importante naman kasi mga boss sa mga holster ay yung trigger. Itong trigger
walang obstruction dyan. Kasi syempre, puputok yung baril kapag ka merong dumiin dyan sa trigger na yan. So, safe itong trigger na to because, ayan, kung makikita nyo, you have to pull itong dalawang ito, yung mismong trigger, tsaka yung pinaka-safe niya, bago siya pumutok. So, ayan, holster, hindi siya, walang obstruction doon sa trigger. So, safe na safe itong holster na ito. Lalo na kung mayroon kasing dalawang klase ng nagki-carry. Ako, gusto ko safe. So, ayaw ko nang merong bullet sa chamber. Pero maraming mga kaibigan tayo, kakilala na they always put a bullet in the chamber kasi nga, split seconds kapag talagang kailangan mo, hindi ka na magkakasa. Ayan, so iyon ang aking mga unang upgrades dito, and ito yung unit itself. Ayan, so kung makikita ninyo, nilagyan na natin ng bala yung ating magazine. Ako, pag naglalagay ako ng bala, I always put gloves kasi syempre we don't want any fingerprint sa ating bullet. But that's my personal preference. It always depends on you kung ano ang inyong gustong gawin or yung preference ninyo pagdating sa pagmamanage ng inyong baril. Yan. So, again, napakaganda nito. Talagang sobrang pogi talaga ng Glock, and hindi tayo nagsisisi na ito ang ating biniling firearm. Ayan. So, until next time, plano pa nating bumili ng iba pa na kasi parang okay na naman mag-collect ng firearms kasi din naman siya, hindi naman din bumababa yung value, o anytime na kailangan mo siyang ibenta, gusto mo siyang ibenta, yung value niya stays the same. So bababa lang siguro ng konti, but then again, para sa akin maganda siyang investment, and yun na nga, at least mapoprotektahan mo pa yung sarili mo. Until our next unboxing, again, be a responsible gun owner. Laging safe as much as possible. Hindi po tayo nagkaroon ng baril para maging lalong mas matapang. Kailangan po mas lalo tayo maging mas maingat, mas iwas sa gulo, lalong-lalo na kapag meron tayong mga gamit. So, great power comes with great responsibility. Hindi mo may babalik ang buhay ng tao kapag ka na-disgrasya na. So, kailangan kapag meron ka nito, mas lalong kalmado, mas lalong malamig ang ulo mo. Be responsible and laging safe. I'll see you again soon. Ciao.